Magandang araw mga kaibigan. Okay, gusto kong i-discuss sa inyo ang isang panganib sa atin po na nagwi-withdraw ng pera sa ATM, lalong-lalo na sa mga kapwa ko na senior citizens. Okay, so mayroong isang criminal gang or grupo ng scammers na ang tawag sa kanila glue ladies. Karamihang mga babae, bakit tinawag na glue? Kasi gumagamit sila ng glue, yung pandikit. Okay, ito po ang modus operandi. Malilimas nila ang pera ninyo sa ATM, lalo na tayo na mga senior citizens. Okay, unang diskarte nila, mayroong silang ruler na lalagyan nila ng glue, isisingit nila doon sa dispensing box, cash dispensing box ng ATM doon, kung saan lalabas po ang pera. Okay, so pag mag-withdraw na yung tao, specifically senior citizen, kasi tayo mga senior kung minsan hindi na makakita, kailangan ng alalay. Ayan. Nag-withdraw ka na, no? Yung pera, i-release na yon, ibubuga na ng machine. Meron ng glue doon na nakadikit na yung pera na dapat sana ilalabas dahil may glue. Okay, tayo naman na nag-withdraw ng pera, walang lumabas eh. Dahil walang lumabas, usually ang ginagawa natin, aalis na kay parang failed transaction eh. Aalis na lang tayo. Pag alis, nag-eject na yung ating ATM card, umalis. Yung member ng glue ladies, karamihan mga babae daw dahil ladies eh. Susunod na yan o nakasunod sa iyo, siya ang nasa likod mo, tinatarget nila senior citizen. Ito pala is warning ng PNP. Salamat sa kapulisan. Nabasa ko ito sa article sa Philippine Star. Okay, sumusunod na yung member ng scammer o criminal gang. Kukunin na niya yung pera na na-withdraw natin. Na-withdraw ng senior citizen. Di wala na. Akala natin hindi nabawasan yung ating pera sa ATM, umalis tayo, walang pera, kailang ang nakakuha yung member ng glue ladies, criminal o scammer gang. Okay, so pangalawang diskarte, yung doon naman sa keypad. Yung keypad, lalagyan din nila ng glue. Tapos yung kung saan mo ipapasok yung card, maglalagay sila ng adhesive tape o glue pa rin. Pag isinaksak mo na yung card natin, didikit na yon dahil may glue or adhesive tape. Tapos yung keypad naman, dahil nalagyan nila ng glue or adhesive tape, hindi mag-proceed o hindi maging successful yung transaction dahil hindi makapindot ng husto dahil may tape. Okay, yung senior citizen ma-confuse na. Usually kasi ang senior citizen nangangailangan ng tutulong. Lilingon na yan. Okay, yung member ng criminal gang o scammer gang, nakasunod na sa inyo. Aalalay na kunuhay. Sabihin na, Lola, Lolo, pakiulit nyo, tutulungan ko kayo. Ipansak mo na yung ipansak mo na ngayon yung PIN number mo, i-memorya na ngayon yan ng
scammer. Babantayan niya na yung pagpindot mo ng keypad, imemorya niya. Okay. Mamaya, wala pa rin. Wala pa rin lalabas dahil nakadikit eh. A-advisean na kayo ng member ng scammer, criminal gang. Lola, baka pwedeng magpatulong kayo sa security guard o sa bank employee kung nasa bangko kayo. Okay. Pag alis ninyo, yun na, dahil na-memorya niya yung PIN number ninyo. Pag alis nyo, gagawa na siya ng paraan para lalabas yung ATM card. Kasi siya ang naglagay ng glue or adhesive tape, ilalabas niya na yon. Kahit ilang minutes lang yun, 2 or 3 minutes na nawala ka, mailalabas niya ang ATM card. Pag nakuha niya na yung ATM card at na-memorize na yung PIN number, wala na yon. Tatakbo na yung member ng gang, scammer gang, Blue Ladies, iwi-withdraw na, ilalamasin niya na yung, uubusin niya na ang pera na laman ng ating ATM. So, grabe. So, punta muna tayo, what to do dito sa una at pangalawang modus. Sa sa unang modus, yung walang lalabas na cash, anong gagawin natin? Pwede sigurong igano natin, di ba? Pwede mo namang i-inspect, i-open, mau-open mo yun eh. Sisilipin mo. Huwag kang aalis kaagad. Kasi baka makita mo doon ang pera, makuha mo dahil naidikit lang ng glue eh. So huwag aalis kaagad. Or kung walang lalabas na pera, mag-i-eject yung card mo, baka may lalabas na resibo. Tignan po yung resibo. Dapat alamin mo ang iyong cash balance bago ka nag-withdraw. Kasi kung alam mo, example, 10,000 yung balance mo bago ka nag-withdraw, nag-withdraw ka ng 2,000. Mamaya walang lumabas. And then nung natanggal mo na yung card mo, may lumabas na resibo. Pag nakita mo na, nabawasan ng 2,000, ibig sabihin, merong nabawas. Merong nag-eject yung ATM ng pera, 2,000. So doon ka mag-isip na, bakit walang lumabas? Nabawasan naman. Malalaman mo na doon nakadikit pala. Huwag kang aalis kaagad. Ganun po ang gawin natin sa modus operandi number 1. Okay, sa modus operandi number 2. Huwag magtiwala sa mga sumusunod sa atin. Maging mapagduda. So anong gawin? Huwag mong pindutin. Huwag mong i-press yung mga keypad na nakakakita. Kahit sabi niya, tutulungan po kayo, palayuin mo muna. Para hindi niya ma-memorize ang iyong PIN number. Again, huwag masyadong mapagtiwala dahil sa hirap ng buhay ngayon, masyado ng marami ng mga tao na walang takot sa Diyos, handang manloko sa kapwa, at ayun, huwag pabibiktima. May manluloko dahil may tao na hindi ba security conscious, handang magpaloko. So, huwag pa tayong magpapaloko. Maging mapagmatyag, hindi rason po na tayo po ay senior citizen. Dapat, kung pwede nga, kung senior citizen tayo,
hanggat maaari, huwag tayong mag-withdraw na wala tayong kasama na kamag-anak. Depende. Basta, report ito na nakarating sa PNP, kaya ang PNP naman, nagbigay na ng babala, kaya nabasa ko sa Philippine Star. Kaya ang ginagawa ng PNP ngayon, nagkakaroon sila ng malawakang information drive. Kaya nung nabasa ko itong article na ito, gumawa ko ng vlog para naman baka ako ang mabiktima eh. Kaya pinag-aralan ko yung modus. So, alam ko nang gagawin ko. Kayo na nanonood nito, pag-aralan nyo rin yung modus at walang manluloko kung walang paluloko. Kaya tayong mga senior citizen o kahit hindi ka senior citizen, huwag kang magpapaluko, lalo na yung PIN number natin. Huwag nating pabayaan na may makakita. Ako ito, na pag-aralan ko nung una pa, ganito. 'Di ba mayroong cancel, mayroong cancel, meron pa eh. May dalawa akong pinipindot, cancel and Kasi baka bago ka nagawan na ng modus, may kinalikot na doon na pag inilagay mo yung pin mo, malalaman nila. Kaya ang ginagawa ko, pinipindot ko muna yung cancel or may isa pa yung nasa taas. Para kung ano man ang nakaprogram doon ng my scammer, nawawala dahil kinancel ko Yon. Ang una kong natutunan, cancel kagad para hindi nila malaman ang aking PIN number. Okay, salamat sa kapulisan na nagbigay ng information drive para malaman ng publiko. Kaya kayo naman na mga nakapanood nito, ipasa nyo, i-share nyo itong video na ito para maiwasan na mabiktima tayo ng mga masasamang tao dyan sa ATM machine.